Amen. Tayo po tayong lahat at buksan natin yung ating Bible sa Luke chapter 8 verse 11. Luke chapter 8 verse 11. Pray po natin ang Pastor Val. Inatake na naman ng vertigo niya. So panalangin natin na umigi po ang kanyang katawan sa mga susunod na araw. Luke chapter 11 verse 1. Basahin po natin ang sabay-sabay. Luke 11 verse 1. Ready, read. Now, the parable is this. The seed is the word of God. Tayo po'y manalangin. Lord, marami pong salamat sa oras na ito at kami ay patuloy na nananambahan. At sa bahaging ito ay makikinig kami ng iyong mga salita. At kagaya nga ng parable of the sower, ang paghasik ng binhi may napupunta sa wayside, may napupunta sa stony ground, sa thorny ground. Pero ang pinakamahalaga, makarating ito doon sa good ground. Maging mabuting lupa ang aming mga puso sa pagtanggap ng iyong mga salita. At ito ay hindi lamang pang-information, but the goal is transformation. Help us, Lord, give us wisdom sa aming mga matututunan sa iyong mga salita, na ito ay aming ipamuhay at maging missionary kami, Panginoon, saan man kami makarating. Huwag naming kakaligtaan, huwag naming kalilimutan ang aming pinakatrabaho sa mundong ito, and that is the Great Commission. At yung seed na dapat ihasik, yan po yung Word of God. Maraming salamat po. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Makakaupo na po ang bawat isa kung lalagyan po natin ng pamagat. Ang aking pong ibabahagi ngayon pong gabing ito ay the seed in the mission field. Of course, ito pong binasa natin, kung babalikan natin yung mga naunang talata, like for example, balikan natin itong verse number 5. Sabi rito, and a sower went out to sow his seed, and as he sowed, some fell by the wayside, and it was trodden down, and the fowls of the air devoured it, and some fell upon a rock, and as soon as it was sprung up, it withered away because it lacked moisture. Verse 7, and some fell among thorns, and the thorns sprung up with it and choked it. Then sabi ng verse 8, and other fell on good ground and sprung up and bare fruit 100-fold. So dito mga kapatid, makita natin na itong sower, familiar po tayo sa account na ito, na siya'y naghasik at napunta nga doon sa iba't ibang ground. Pero ang gusto ko pong bigyan ng pansin sa gabing ito, in relation to our theme, mismong yung seed na hinahasik, mga kapatid. Alam nyo, when it comes to mission, familiar tayo sa term na Great Commission. At ang Great Commission, ang dami nyo pong makikita na ginagamit yung term na yan. Great Commission, discipleship, yung mga ganyan. Pero alam nyo, ang nakakalungkot lamang, sapagkat bagamat tama po yan, Great Commission, biblical po yan, pero kung makikita natin minsan ang nagaganap sa evangelical world, in fact, even may mga ilan din pong mga Baptist churches, na ang kanila pong focus is more on psychology and psychotherapy. Okay? So, kumbaga hindi na nagiging focus ang Word of God, bagamat sinasabi nga na Great Commission. Pero ang nakikitang practice is, yun nga, psychotherapy. Kaya nga po, meron ako napakinggang dokumentaryo po niyan na talagang in-expose nga niya, na sa mga nagaganap po na mga sinasabi nga na mga group, may mga maliliit na mga group, sa tinatawag natin siyang small group. May mga small group na nangyayari sa ngayon, ang nagiging focus hindi yung Word of God, yung psychotherapy na. Kaya nga, ang nangyayari is, nakikilala nyo yung bawat isa, kumbaga nag-aalalayan kayo, nabibigyan nyo ng pansin yung problema, kaya lang nawawala yung pinakasid, yung pinakamahalaga when it comes to our mission, and that is the Word of God. Yung iba naman po, ang focus ng kanilang Great Commission is entertainment. Wala na pong Word of God. Sayawan dito, meron pa nga kayo makikitang mga churches na talagang ang stage nila, merong swimming pool. Wow, sarap nung gano'n, may swimming pool, may yung pastor nagmomotor sa stage kasi kalaki-laki ng stage nila.
'Di ba? Tapos meron pang minsan, meron pa ako nakita na ang pastor, naka-cowboy siya, nilabas niya yung dibdib niya, yung buhok niya rito nakikita. No? So, ganyan po ang nagiging Great Commission na sinasabi po nila. Pero wag niyong kalilimutan mga kapatid, as we go back to the Word of God, wala pa rin pong tatalo. At syempre, ito ang pinakamahalaga sa lahat. No? Ang pinakamahalaga sa lahat, sa ating paggawa, kumbaga pagtupad ng tinatawag na Great Commission, Word of God ang pinaka-importante. Mawala na lahat po ng mga kung ano pang mga ginagawang method na yan, and nakakalungkot dahil worldly method ang ginagawa ng iba, pero ang pinakamahalaga ang talagang maging pangunahing binhi na ihahasik natin, hindi yung kasiyahan, hindi yung katuwaan, hindi yung pasikatan ng mga artista na kung sino-sinong ifo-front dito. Ang dapat makita ay walang iba kundi yung Word of God. Yan po yung seed na dapat nating maihasik sa ibang mga tao, particularly sa daigdig na ito, na alam naman natin na ang daigdig na to ay nasa kadiliman hanggang sa ngayon. Sinasabi nga na tayo ay merong araw ng kalayaan, pero gaya nga nung naging preaching ko, marami pa rin po ang hindi malaya spiritually, kaya kinakailangan po nating ihasik ang Word of God. Bagamat sa parable of the sower, ang yung naghahasik po ng seed is si Jesus Christ, pero wag nating kalilimutan na tayo po ang representative ni Jesus Christ in our present generation. So tayo po dapat ang mag-aasik ngayon ng Word of God kung paanong si Christ ay hinihasik niya ang salita ng Diyos nung kanyang kapanahunan, ganun din po ang inihasik ng kanyang mga apostol, ng mga disipulo, at yung mga sumunod na mga mananampalataya hanggang sa panahon natin ngayon. Same seed ang atin pong gagamitin sa atin pong mission field. Anong klase ba itong seed na ito? Bakit napaka-importante niya? Hindi siya dapat mawala sa atin pong paggawa, pagtupad, pagsunod ng Great Commission. Number one, it's a precious seed. Ang seed po na ito ay very precious, napakahalaga. Kagaya nga po ng binasa natin kanina sa atin pong scripture reading, sinabi doon sa Psalm 126 verse number 6, He that goeth forth and weepeth, ano sabi diyan? Bearing what? Precious seed. Ito pong seed na to, which is the Word of God, napakahalaga po nito. In fact, sabi pa nga ng Psalm 19 verse number 10, di ko na po nilagay dyan. Sa Psalm 19 verse 10, sabi doon, more to be desired are they than gold. Much fine gold. Ibig sabihin, kung ikukumpara mo dapat, spiritual, doon sa gold ng daigdig na to, mas precious ang Word of God kasi yung ginto ng daigdig na to, bagamat nakakatempo yan, bagamat, kumbaga, sino ba namang taong aayaw? Halimbawa, bibigyan ka ng ginto, sino ba naman yung aayaw? Pero kung ikukumpara mo siya doon sa preciousness ng Word of God, mas precious yung Word of God kasi ito ay pang-eternity. Ang gold ng sanlibutan ito, sinabi nga po ng salita ng Diyos, for what shall it profit a man if he shall gain the whole world? Ikaw man ang pinakamayaman sa mundong ito, pero mapahamak naman ang iyong kaluluwa, wala din pong kwenta yung dami mong ginto, ang dami mong pera, ang dami mong ari-arian, wala pong lahat kwenta yan. Ang kagandahan sa salita ng Diyos, dito po nakasulat ang daan para tayo ay maligtas. Pinapakilala ng Bible ang nag-iisang tagapagligtas. Ano ba yung gospel? Paano tayo masave? At pag sinampalatayanan ng tao ang nakasulat sa salita ng Diyos, then for eternity po, pangwalang hanggan po yan. Kaya ang salita ng Diyos is very precious. Alam niyo mga kaibigan at mga kapatid, ang tao po, likas na talaga sa atin kung meron tayong mga mamahalin na mga gamit o kaya meron tayong mga kumbaga, yung mga sikat na mga brand na meron tayo, di ba? We're so proud na ipakita ito, no? Kung meron kang bag na may buhaya doon, di ba? Yung original na ganoon, talagang proud na proud kang ipakita yon. O kahit yung t-shirt na may buhaya din na nakalagay, talagang proud na proud ka. Yung kotse na napakaganda, yung may Jaguar, naku, very proud ka na ipangalandakan kasi for you, kumbaga sa mga taong merong ganoon, very precious yun. Kaya nga tayo mga kapatid, maging proud tayo sa Word of God. Huwag natin siyang ikahiya dahil ito ay precious Word of God. Number 2 po, anong klaseng seed ito? It's a perfect seed. Ito po ay perpektong binhi. Talon tayo sa isa pang talata na tumutukoy din po sa seed in relation to the Word of God. 1 Peter, tingnan natin. 1 Peter chapter 1 verse 23.
Familiar din po itong verse na ito. At makikita natin, para ang isang tao ay ma-born again, kinakailangan ang incorruptible seed, which is the Word of God. Sabi ng 1 Peter chapter 1 verse 23, being born again, not of corruptible seed, pero ano daw po, paano tayo na born again? Paano tayo naligtas? But of incorruptible. Ano tong incorruptible na ito? By the Word of God. Mga kapatid, salamat, meron tayong incorruptible seed. Isang perpektong binhi na kung saan ito po ang perpektong binhi na ito, mga kaibigan at mga kapatid, sa pamamagitan po nito ay naligtas po tayo. Na born again po tayo. Nakilala natin ang Panginoong Hesukristo bilang ating tagapagligtas dahil po sa Word of God. Alam niyo mga kaibigan at mga kapatid, kinakailangan niyo pong maintindihan na para ang tao ay makilala niya si Jesus Christ, kailangan nandoon yung Word of God. Hindi po pwede na sasabihin ng ilan na sila daw po ay naging Kristiyano kasi nakakita lang sila ng krus doon sa langit. Meron pong ganyan. No, nakilinaim niya, may nakita siyang pangitain na krus doon sa langit. Kristiyano na ako. No, hindi po sa ganun. Kaya nga yung emperor na yon na nakakita ng cross, maaring sinasabi nga na maaring vision o baka dream din yun. No? Maaring nag-hallucinate siya. Pero nung nakita yun ni Constantine, claim niya na Christian siya, pero kitang-kita niyo po sa kanyang historical record, hindi niya talaga naintindihan yung ebanghelyo. Kasi wala po yung Word of God. Malalaman natin ang katotohanan, yung perfectong Savior, yung perfect salvation sa pamamagitan ng perfect seed, and that is the Word of God. Kaya, mga kaibigan at mga kapatid, napakahalaga na ito'y ituro. Nakakalungkot, gaya nga ng nasabi ko kanina, sabi nga nila para daw mawin ang mga kabataan, more on entertainment. No? Alam nyo, marami sa panahon natin ngayon, na dahil hindi nga present ang Word of God, o maaring corrupt din yung ginagamit nilang, sinasabi nilang Word of God, marami pong mga kabataan, akala nila sa kanilang kinikilos, or akala nila Christian na sila, pero sa totoo, hindi pa talaga nila naunawaan yung gospel. Kaya nga minsan pagtatanungin mo sila, kung sakali bang bawian ka ng buhay, alam mo ba kung saan tutungo ang kaluluwa mo? Alam mo, minsan magugulat kayo sa sagot, wag nating pag-usapan. Pero may mga ganun, wag daw pag-usapan, nasa Bible yan eh. Diba? Kaya maraming mga professing Christians na kiniklaim nilang Christian sila kasi nakapasok sila sa Christian church, pero dahil wala yung perfect Word of God, wala yung perfect seed na to, which is yan ang pinaka-importanting ihasik, hindi lang naunawaan talaga. Na-entertain lang sila, natuwa lang sila. Yan po ang nagiging problema, mga kapatid. Pangatlo po, ito pang blessing sa seed na meron po tayo. It's a preserved seed. Sabi po ng verse, balikan natin yung 1 Peter 1:23. Sabi doon, di ba, being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible by the word of God. Itong sabi, which liveth and abideth forever. Mga kaibigan at mga kapatid, malaking blessing po dahil ang Bible na ating ginagamit, ang Bible na pinag-aaralan natin, ang Bible na pinipreach natin, ito po yung preserve ng ating Panginoon. Tandaan niyo po, ayaw na ayaw ni Satan ng Word of God. Kaya nga ang dami niyang mga ginamit na pamamaraan, na mga taktika, para itong word, yung seed na ito, yung spiritual seed na ito ay hindi makarating sa ating panahon. May mga ginamit siyang mga emperors, very powerful Roman emperors para pigilan ang mga sinaunang mananampalataya. Kaya nga may mga sinaunang mananampalataya, pinakain sa leon, sinunog ng buhay, pinako sa krus ng pabaliktad, binalatan ng buhay, pinugutan ng ulo, at kung ano-ano pa mga torture. Pero alam niyo mga kapatid, kahit na pinigilan po ng kaaway, in fact, kahit yung mga religious leaders, may mga religious groups, yung iba nga, nagpapakilala pang mga Christians na sila mismo ang naging dahilan o sila mismo ang pumigil para ang salita ng Diyos ay hindi po maibigay o maipangaral o mabasa ng mga tao. Taktika ni Satan yan.
May mga ginamit pa si Satan ng mga so-called matatalino, mga philosophers para i-mock yung Bible, para sabihin hindi makatotohanan yung mga sinasabi ng Bible. Hindi totoo yung lugar na to, hindi totoo yung character na ito. Pero alam niyo mga kapatid, ang galing talaga ni God dahil ang Bible, hindi siya yung kwentong, hindi mo mabe-verify. Hindi, you can verify the Bible outside the Bible. Kaya nga, maraming mga nagtetestify na before, skeptic sila sa Bible, pero nung pinag-aralan nila ang Bible, talagang nakita nila, wow, totoo talaga yung nangyari sa Bible. At iningatan ng Diyos, preserve niya ang kanyang salita, kasi nga naman, pangako niya. Di ba sa Psalm 12 verse 7, Thou shalt keep them, O Lord, Thou shalt preserve them from this generation forever. Iningatan niya ang kanyang salita. Kaya alam nyo, hanggang sa ngayon, may ang mga scholars, no, nagdidebate sila. Kung meron ba talagang perfect word of God sa panahon natin? May mga nagdidebate hanggang ngayon po yan. Sa mga sikat na mga liberal seminaries, halos wala na pong naniniwala na meron po tayong perfect word of God. Pero gaya nga ang sabi ko sa inyo, bumalik lang tayo sa sinasabi ng Bible. Since ang sabi ng Bible, heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. Paniwalaan natin yun. Wala pong equivalent na scholar ang ating Panginoon. Siya po yung pinaka-greatest sa lahat. Since sinabi ni God that He will preserve His word, He will preserve His word. Hindi natin kinakailangan ng approval ni scholar ganito, ng seminary na ganito. Hindi po. Si God ang mag-a-approve sa atin. Kahit na nagmumukha tayong hangal, ay, naniniwala kayo dyan? King James pa rin ang gamit nyo. Ay, ano lang yan, pang mga hangal lang? Well, okay lang. Di baling magmukha tayong hangal. In the sight of men, pero in the sight of God, hindi po. Kasi, hindi naman po sinabi ng Bible, but without scholarship, it is impossible. Hindi po. Simpleng-simple lang ang Bible. But without faith, it is impossible. So dahil sinabi ni God, ipe-preserve niya ang salita niya, makakaasa po tayo na ang pinangangaral natin, Word of God po yan. Naalala ko nga yung isang teacher namin testimony ni Dr. Stringer, may mga times before, nung hindi niya pa naunawaan yung Bible preservation issue, may mga times nagpipreach siya sa Bible, pero hindi niya alam kung yung pinipreach niya, nasa Bible talaga. Kasi may mga paniniwalang ganun, pero salamat po dahil nangibabaw ang pananampalataya at pag sinabi ni God that He will preserve His word, then He preserved His word. Panghuli po, anong seed? Ito pong seed na ginagamit natin. Number 4, it's a powerful seed. Makapangyarihan po itong seed na ito. Tingnan niyo po, no? Balikan natin ulit, 1 Peter pa rin tayo. For all flesh is as grass, and all the glory of man as the flower of grass. The grass withereth, and the flower thereof falleth away. Verse number 25. But the word of the Lord endureth forever, and this is the word which by the gospel is preached unto you. Alam niyo yung gospel? Di ba sabi nga ng Romans 1:16, For I am not ashamed of the gospel of God. Bakit po? Because ito the gospel of Christ, for it is the power of God. Power of God unto salvation. It's a powerful seed. Alam niyo mga kaibigan at mga kapatid, very powerful ang Bible dahil pag ang isang tao ay nanampalataya sa tinuro ng Bible, nakaligtasan, Savior, kayang-kaya niyang baguhin kahit yung pinakamatigas na puso. Kayang-kaya niyang baguhin. Kaya nga, meron tayong mababalitaan, di ba? Isa sa mga kilala natin, di ba? Yung pastor doon sa may Tondo. Now, kinuha na siya ng Lord, anak niya lang nagpapatuloy ngayon, di ba? Si Pastor Benito. Isa pong halimbawa yun, na powerful ang Word of God. Isang dating pumapatay, no? Isang kriminal, pero dahil nakakilala siya sa Panginoong Jesucristo, ginamit ang Word of God, naunawaan niya ito, na born again po siya. Ayun, naging pastor. Mga dating, kumbaga may mga dating sira ang buhay, walang direksyon,
walang patutunguhan, pero dahil sa salita ng Diyos, nabago ang buhay. Kaya alam nyo mga kaibigan at mga kapatid, sa mga news na nababalitaan natin, nakaka-disappoint. Diba? May makikita tayo na usong-uso, no, yung mga balita na ito, merong nagpatayan dito, di ba? May nag-corrupt dito, may dayaan na nangyari dito. Ganyan po, kabulok ang ating daigdig. Pero alam nyo, powerful ang Word of God. Kaya the more na nakikita nating bulok ang ating daigdig, mas more tayong ganahan. Dahil itong seed na meron tayo from the Word of God, ito lang po ang pwedeng gamitin. Dahil dito nakasaad ang Ebanghelyo, ito po yung power ni Christ para itong mga unbelievers na to ay mabuksan ng kanilang isip, maligtas po sila, at sa tulong ng Holy Spirit, kayang-kaya silang baguhin. Siyempre, dahil sa Word of God din. Kumbaga, faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Kaya mga kaibigan at mga kapatid, sa atin po, sa ating buhay, saan man tayo mapunta, dalin po natin itong precious, itong powerful seed na ito, itong seed na kung saan makakapagbago ng buhay, makakapagligtas, makakapagbigay po ng revival sa mga tao. Itong precious seed na ito. Kaya ang ating church, mga kaibigan at mga kapatid, Lord willing, kung dumating man yung panahon, maglalakihan na yung mga kagaya nila Yasha, kung sino man yan, still, magpapatuloy pa rin sa Word of God. Kasi wala tayong ibang ihahasik. Wala tayong ibang business dito, kundi proclaiming the Word of God. Let us pray. Father in heaven, thank you for this evening. Thank you, Lord, for your Word. Dahil ang iyong salita, ito po ay very precious. More than precious than gold. More precious, Panginoon, sa pwedeng i-offer ng daigdig. Salamat, ito rin po ay preserved na seed. You preserve your words, nakarating ito sa aming panahon. Marami mang nagtangka na ito'y sirain, ito'y wasakin, i-corrupt, pero salamat, hindi nagtagumpay ang kaaway. Nakarating pa rin sa amin ang iyong perpektong salita, ang preserved word of God mo. At salamat because your word is sharper than any two-edged sword. It can pierce even the dividing asunder of our spirit and soul. Tagus ito, Lord, kaya minsan nasasaktan kami. Minsan, Panginoon, nare-rebuke kami ng iyong salita. Salamat po, hindi pa kami perpekto. Salamat dahil sa pamamagitan ng iyong mga salita, nalalaman namin kung anong katotohanan. Nalalaman namin ano mga kamalian. Paano kaming mamuhay sa katotohanan at manatiling mamuhay sa katotohanan. Panginoon, nasa daigdig kami na nasa kadiliman. Ang mga tao, ibang-iba ang kanilang pananaw. Masyadong malayo sa salita ng Diyos. Masyadong malayo sa katotohanan. Kaya nga, hindi nakakapagtaka na maraming mga tao, agree sila sa mga Pride Month na ito. Agree sila sa mga same-sex na ito. Bakit agree sila sa mga divorce? Bakit agree sila sa mga patayan? Because masyado silang malayo sa Word of God. Kaya nga even yung pangdaraya para bang nagiging normal na lang. Kaya talagang kinakailangan ng daigdig na ito ng iyong mga salita. At kami, Lord, bilang mga sowers, gampanan po namin ang aming mga trabaho. Ihasik namin ang iyong mga salita. Wala kayong ibang gagamitin, Panginoon. Hindi mo gagamitin ang mga congressman. Hindi nyo po gagamitin ang mga mayors. Ang gagamitin nyo po ang mga anak nyo, mga believers, mga saints, to fulfill the Great Commission. Kaya huwag kaming maakit doon sa mga maling taktika, maling methodology, na inaalis na yung Word of God, more on entertainment, more on psychology, psychotherapy, na kung tutuusin, wala itong kinalaman sa iyong mga salita. Lord, we pray na sana po ay lagi naming tatandaan ang mga paalala na ito. Remove not the ancient landmark. Huwag naming aalisin ang napakahalaga ng iyong binhi na inihasik. At ihahasik pa rin at kami ang gagamitin nyo. Maraming salamat po. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen.